Alamin na natin ang magiging lagay ng panahon kasama si Amor La Rosa ng GMA Integrated News Weather Center. Amor! Salamat Sir Emil. Mga kapuso, dalawang bagyo na naman ang posibleng magsabay sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Simula po yan bukas, araw po ng Huwebes. Unahin po natin ang bagyong Ophel na unang makakaapekto dito sa ating bansa. Dahil po dyan nakataas na ang signal number 2. Dyan po yan sa Cagayan kasama ang Babuyan Islands. Ganoon din sa northern at eastern portions ng Isabela at pati na rin sa eastern portion ng Apayao. Aabot po ang lakas ng hangin dyan sa 88 kilometers per hour at mararamdaman po yan sa loob ng 24 oras. At posible na po yung magdulot ng mga pinsala. Signal number 1 naman sa Batanes, ganoon din sa natitirang bahagi po ng Isabela, Quirino, northern portion ng Nueva Vizcaya, Apayao, Kalinga, Abra, Mountain Province, Ifugao, Ilocos Norte at ganoon din sa northern portion ng Aurora. Dito naman posible po yung hanggang 61 kilometers per hour na lakas ng hangin sa loob ng 36 hours. Yan po ang babala sa lakas ng hangin at meron pa pong hiwalay na babala ang pag-asa sa mga malalakas sa pag-ulan. So simula po ngayon hanggang bukas po ng hapon, malalakas at mga matitinding pag-ulan ang inaasahan dyan po yan sa Cagayan at pati na rin sa Isabela. Katamtaman hanggang malalakas sa ulan naman, dito po yan sa Ilocos Norte, Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Quirino, Nueva Vizcaya at pati na rin sa Aurora. Mas titindi pa po ang mga pag-ulan sa Cagayan at Isabela. Intense to torrential o yan po yung mga matitindi at halos walang tigil ng mga pag-ulan bukas po ng hapon hanggang sa Biyernes. May mga malalakas sa ulan din dito sa Ilocos Norte at pati na rin po sa Apayao, ganoon din dito sa Abra, Kalinga, Mountain Province at pati na rin po sa Ifugao. Paghandaan din po ang posibleng storm surge o yung daluyong na aabot hanggang sa 2 o 3 metro ang taas. Diyan po yan sa may Aurora, Ilocos Provinces, Batanes, ganoon din po sa may Cagayan at pati na rin sa ilang bahagi po ng Isabela. Huling namataan ang mata ng Typhoon Ophel, 480 kilometers, silangan po yan ng Baler, Aurora. Taglay nito ang lakas ng hangin nga abot sa 120 kilometers per hour at yung pagbugso po niya nasa 150 kilometers per hour. Kumikilos po ito pa west-northwest sa bilis naman na 25 kilometers per hour. Sa latest forecast track po ng Pag-asa, posible pa rin po itong tumama o maglandfall dito sa eastern coast ng Cagayan o kaya naman po dito sa Isabela bukas po ng hapon. Saka po nito tatawirin itong Luzon Strait hanggang sa dito po makarating yan sa may bahagi po. Maaari po itong dumikit o maglandfall din sa may Babuyan Islands. At by weekend mga kapuso, pwede pong magbago ang direksyon nito. Yan po yung unti-unting magre-recurve patungo po dito sa may silangang bahagi ng Taiwan. Base naman sa datos ng Metro Weather, concentrated po talaga yung mga malalakas sa buhos ng ulan. Dito po yan sa may Northern Luzon, pati na rin sa ilang bahagi po ng Central Luzon. May mga pag-ulan din dito po yan sa Quezon, ganoon din sa Bicol Region, ilang bahagi po ng Mimaropa, Northern Samar, at sa natitirang bahagi po ng bansa gaya na lang ng Metro Manila, posible rin po ang mga pag-ulan dahil naman sa localized thunderstorms, lalong-lalo na po pagsapit ng hapon o gabi. Sa posibleng pagtama sa lupa ng bagyong Ophel bukas, ang pagpasok din sa PAR bukas ng gabi ng isa pang bagyo na tatawagin po natin na bagyong Pipito. Ayon po sa Pag-asa, posibleng mas mababa po ang maging pagkilos nito kumpara sa naging galaw ng mga naunang bagyo na paangat po kaagad ang tumbok. Dahil daw po yan sa paggalaw at paglakas po ng high pressure area dito sa bandang Japan na nagsisilbi pong harang dito sa magiging bagyong Pipito. At kung magtuloy-tuloy po yan, posible na tumama o dumikit itong bagyong Pipito, dyan po yan sa may Eastern Visayas o di kaya naman sa may Southern Luzon area by weekend. Pero dahil malayo pa po ang bagyo, posible pang magbago ang pagkilos ito. Depende po doon sa high pressure area at ganoon din sa posibleng pagpasok ng amihan season. At yan ang latest sa lagay ng panahon. Ako po si Amor La Rosa. Ito ang GMA Integrated News Weather Center. Maasahan anuman ang panahon.